Cellbox. Si C3, isang dalagang anak ng kabit, at kahit sa sariling pamilya ay hindi niya naramdaman ang pagtanggap at pagmamahal at ginawa pa siya ng mga ito bilang paumanhin sa pagkakautang. Pinadala ko ni Ama bilang kabayaran sa pagkakautang namin sa'yo. Pwede mo raw akong pakasalan at pwedeng paglaruan. Magbibigay ako ng aliw kahit gawin mo ang gusto mo sa katawan ko. Si Devos, isa ring anak ng kabit, ngunit may pinagpalang katayuan na humaling siya sa dalagang akala niya ay kasambahay. Yun pala ay anak ng may-ari, ngunit nakakatanggap ng masamang pagtrato. Anong klaseng amang meron ka para gawin ito sa'yo? C3, tumingin ka sa akin. Walang utang o anumang halaga ang makakatumba sa dangal mo. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Dalawang taong may iba't ibang katayuan sa buhay, ngunit iisa ang nararamdaman mula sa panghuhusga sa masamang tingin ng karamihan. Sa kanilang pagtatagpo ay sabay na uusbong ang masarap na pag-ibig. Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Sa isang salay kasalukuyang magkaharap ngayon, sina Michigan at Devos habang nilalasap ang kanilang tsaa. Devos, ang tanda mo na. Naiisip mo ba yun? Hindi pa matanda ang 35, Michigan. Sagot ni Devos sa kaibigan at ngising na pailing ito sa kanya. Ano palang matanda para sa'yo? Yung may tungkod na't kulubot ang balat? Exactly. Devos, hindi ganyan ang buhay. Hindi ka na pabata. Saan ba pupunta itong pag-uusap natin, Michigan? Ano bang gusto mong sabihin sa akin? Pakiramdam ko kasi kinukumbinsi mo ako sa isang bagay. Isa lang ang gusto kong iparating sa iyo, Devos. Matanda ka na at nauungusan ka na ng iba. Bakit hindi ka kaya maghanap ng mapapangasawa? Coming from you, Michigan, bakit hindi na lang ikaw maghanap ng asawa? 32 pa lang ako. I'm still young. 2 years older lang ako sa'yo, pero kung magsalita ka at kung apurahin mo akong mag-asawa'y parang nauubusan na ako ng oras. Mauna ka na kaya, Michigan? Mas matanda ka, kaya ikaw dapat mauna. Tsaka ibahin mo ako sa'yo. Nagkakaroon ako ng girlfriend kapag gusto ko, pero ikaw, hindi pa kita nakitang nanligaw sa isang babae o nagkaroon man lang ng girlfriend. Hindi ka ba napapagod sa ganyang buhay? Trabaho, tulog, trabaho, tulog. Hindi naman. Natutuwa nga ako sa gantong buhay. Tahimik lang. Tahimik pero parang walang buhay. Alam mo, Michigan, hindi ganun kadaling pagpili ng magiging asawa. Kung mag-aasawa ako, gusto ko yung babaeng may busilak na puso at hindi lang marunong umiti, kundi marunong ding umintindi. Yung hindi sukatan ng kayamanan sa halaga ng tao. I want someone na kasing tibay ni Mama, kasing busilak at kasing bait, na kahit anong unos sa buhay ay pipiliin niyang kayanin at huwag sumuko. Pakiramdam ko, kapag nakatagpo ako ng babaeng may ganung ugali, pakakasalan ko na siya agad. Wala nang babaeng ganyan, Devos. Kung meron man ay kahirap hanapin. Kung ganun, hihintayin kong panahon na biyayaan ako ng ganung klaseng babae. Mas mabuting mag-isa kaysa magkamali sa pagpili. At kapag dumating ang panahon na yon, ay sisiguraduhin kong ituturing ko siyang ng maayos. Isang pagtuturing na hindi nagawa ng ama sa aking ina. May puot ka pa ba sa ama mo hanggang ngayon, Devos? Wala akong puot, pero may mga hiling ako na sana pinaramdam niya kay ina na mahalaga ito sa kanya bago siya pumanaw. Hay nako, Devos, ang lalim ng damdamin mo. Alam mo, Devos, darating din yung babae na yan, pero sana pag dumating na siya, huwag mo na siyang pakawalan. Wika ni Michigan at sabay nilang nilasap ang kanilang tsaa. At hindi nagtagal ay umalis na rin si Michigan sa pamamahay ng kaibigan. Kasalukuyang nakatanaw ngayon si Devos sa malayo habang hawak ang kanyang wine nang biglang isang
tinig ang pumukaw sa kaniyang atensyon. Anak, ang lalim ng iniisip mo. Pwede mo namang sabihin sa akin kung ano ang tumatakbo dyan sa isipan mo. Saad ni Carol at nilingon siya ng kaniyang anak. Ma, may tanong ako sa'yo. Ano naman yun? Marami akong nakikitang mga taong nag-aasawa pero mas marami sa kanilang naghihiwalay kaysa sa magkasama habang buhay. Ang iba ay naghiwalay dahil sa kanya-kanyang kakulangan at panluloko. Hindi masaya yun. Pero sinasabi ng karamihan ay masaya ang buhay may asawa. Bakit ganun? Anong kahibangan yun? Tunay na masaya ang pag-aasawa, anak, kung ang napili mo ay tama. Sagot ni Carol na may ngiti sa labi at hindi maiwasan ni Devos ang mapaisip. Ma, naging masaya ka ba kay Dad? Bagaman mali ang aming relasyon, tunay naman ang nararamdaman namin sa isa't isa. Masaya ka kahit kabit ka, Ma? Masaya ka ba kahit na mas pinili ni Ama na makapiling ang tunay niyang pamilya kesa sa'yo? Masaya ka ba na kahit may yaman at karangyaan tayo mula sa kanya ay para tayong naiiba sa mata ng lahat? Ikaw na ibang babae at ako na anak sa labas. Seryosong wika ni Devos sa ina at namula ang mata ni Carol sa pagsikip ng kaniyang dibdib. I'm sorry, Ma. Wala kang dapat ihingi ng tawad, anak. Ako ang dapat humingi ng tawad sa'yo dahil dinala ka namin ng ama mo sa ganito kabigat na sitwasyon na parang isang kamalian ang tingin ng nakararami sa'yo. Na nadamay ka sa naging dapat ay pagdurusa ko lang na pati ikaw ay nasasaktan sa kasalanang nagawa namin ng ama mo. Pero isa lang ang alam ko, mahal ka ng ama mo, Devos. Alam ko, Ma. Alam ko yun. Naiisip lang kita. Dahil paano mo yung nakakaya na mahal mo si Dad pero may iba siyang pamilya? Masakit, Devos. Masakit ang nararamdaman ko. Pero alam kong may nasaktan din akong tao. At yun ay ang asawa ng ama mo. Malaki ang pagkakasala namin, kaya tinanggap ko ang sakit bilang parusa. Mahaba ang kwento namin ng daddy mo kung bakit kami umabot sa ganito. Pero kung ano man ang aming kasalanan, ay sabay naming pinagbabayaran. Kaya ikaw, anak, mamili ka ng babaeng mamahalin ka ng buo at higit mong mamahalin. Dahil doon mo makikita ang tunay na ligaya. Aniya sa anak, at pinunasan ni Devos ang luha ng ina. I will, Ma. I will. At hindi ko siya paluluhain. Kagaya ng pagtangis mo ngayon para kay Ama. Sagot niya sa ina at ngumiti ito sa kanya. Sabay masuyo nitong hinaplos ang kaniyang pisngi. Nagkamali man ako noon pero masasabi kong maayos kitang napalaki. Taglay mo ang katangian bilang isang tunay at mapagmahal na lalaki. Mahal kita, anak. Mahal din kita, Ma. Turan niya sa ina, tsaka ito niyakap. Kinabukasan habang abala si Devos sa mga papers na nakalatag sa kanyang mesa, ay nagkukumahog na pumasok si Michigan sa kanyang opisina. Devos! Devos! Hear me out! Devos! Apura pa nito na parang may emergency. Ano ba, Michigan? May sunog ba? Daig mo pang wangwang. Reklamo niya habang hindi binabalingan ng atensyon ang kaibigan at abala siya sa kaniyang trabaho. Umupo si Michigan sa bakanting silya, nakaharap ng table ni Devos at walang paalam na kinuha ang ballpen mula sa kamay ng kaibigan at itinabi ang mga papeles. Dahil sa kanyang ginawa ay matulis na tingin ang binigay ni Devos sa kanya. Inaabala mo ako, Michigan. Gusto mo bang ikaw nang gumawa ng mga kailangan kong tapusin? I can help you with that later. But first, listen to me. Tungkol saan naman yan, Michigan? May kumalat na balita. Anong balita? Na magandang dalaga daw ang anak ni Don Miguel Cielo. Diba? May alam ka sa pamilyang Cielo? May utang lang sila sa akin at nagmamay-ari sila ng malawak na rancho.
Yun lang ang alam ko. Yun lang? Wala kang alam tungkol sa anak niyang babae? Alam kong may anak siyang babae, pero hindi ko pa yung nakikita. Balita ko lang ay nag-aaral yun sa ibang bansa. Pues, nakabalik na siya at bali-balita na isa siyang magandang babae. At maraming mga binatang bumibisita sa dalagang yon at nagtatangka na makuha ang kamay nito. And what about that Michigan? Anong pakialam ko? Hindi mo ba naiisip na baka siya ng babaeng karapat-dapat sa'yo? Isang magandang babae at baka taglay niya rin ang katangiang gusto mo. Baka lang naman gusto mo siyang makita para naman magka-girlfriend ka na. Ano sa tingin mo? Ayoko. Ayaw mo pa rin? Sige na, punta na tayo. Parang ikaw ang excited. Ikaw na lang kaya. Ano? Devus, susubukan lang naman natin. Malay mo, titibok na ang puso mo, diba? Diba? Kumbinsi pa nito at matagal bago sumagot si Devus. Saglit na nag-isip si Devus. Batid niyang makulit si Michigan at hindi ito titigil hanggat hindi siya nito nakukumbinsi. Sige, pero sa isang kondisyon, Michigan. Kapag hindi ko nagustuhan, ay uuwi agad tayo at hindi mo na ako ulit kukulitin. I promise. Alright, it's settled. Tatawagan na lang kita kung kailan tayo pupunta. Sagot niya at laking tuwa ang gumuguhit sa mga labi ni Michigan. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang kaharap ni Melissa ang salamin habang sinusuklay ang kaniyang buhok at gandang-ganda siya sa kaniyang sarili at proud na proud ang Doña Lenda sa kaniyang anak. Ang ganda mo anak. Akalain mo, 1 linggo ka palang dito pero marami nang humihingi ng kamay mo at gusto kang mapangasawa. Pero bakit lahat sila'y tinanggihan mo? Hindi ba't sayang? Mama, maganda ako at hindi mauubos sa mga kalalakihan. Lahat sila'y hahabol sa ganda ko at magkakandara pa para sa pag-ibig ko. Para akong isang mahalagang perla sa dagat na dapat ingatan. Kaya wala akong dapat ikabahala. Gusto kong mamili ng lalaking mamahalin ako, Mama. Yung mayaman at kayang ibigay ang nais ko. Lalaking kasing yaman ni Devus Salcedan at ang kagaya niya ang gusto kong mapangasawa. Wika ni Melissa at malaking ngisi ang gumuhit sa labi ng Donya. Tama anak, at sa ganoong paraan ay hindi na tayo magbabahid ng utang natin sa kanya dahil magiging asawa ka na niya kapag nagkataon. Perfect Mama, ganyan nga ang nais kong mangyari at makukuha ko na sa wakas ang mga bagay na hiling ko sa pamamagitan ng yamang meron si Devus Salcedan. Nga pala Mama, nasan si C3? Si C3? Oo nga, kanina pa yun C3! Kumakalimbang na sigaw ng Donya sa pangalan ng dalaga at abutenga ni C3 ang malademonyo nitong sigaw. Opo, saglit lang po ito na! Balik sigaw niya at dalidaling tumakbo habang dala ang tubig para kay Melissa. Nang marating ni C3 ang silid ni Melissa ay agad niyang nilapitan ito at ibinigay ang tubig. Melissa, ito na ang tubig mo. Aniya rito, ngunit pinagtasan siya nito ng kilay. Kanina pa kita inutusan Bakit ang tagal mo? Mamamatay na ako sa uhaw, wala ka pa. Pasensya na ate. Niluto ko lang ang ulam na request mo kasi baka kapag iniwan ko yun ay pagbalik ko ilanta na. Wala akong pakialam. Akin na nga yung tubig na yan. Malditang wika ni Melissa sabay hablot ng baso mula sa dalaga at bastos na sinaboy ang tubig sa pagmumukha ni C3. Ayan, maligo ka at naiinis na ako sa malagkit mong muka. Bakit kasi ang pangit mo C3? Makita lang kita'y umiinit na ang ulo ko. Bakit kasi hindi ka mag-ayos? O maging maganda katulad ko? Sa bagay, wala ka namang ganda kasi ang pangit mo. Kasi ang pangit ng iyong ina. Magulo ang buhok mo. May freckles ka pa sa muka. Pasensya na ate. Susubukan ko mag-ayos para sa'yo. Marami lang kasi akong ginagawa Huwag mo akong matawag-tawag na ate. Kinikilabutan ako sa'yo. Huwag kang umaktong tanggap kita dahil hindi yun mangyayari kailanman. Alis! Alis! Pangit! Pagtatabuyan ni Melissa at durog ang puso na umalis si C3 sa harapan nito.
Si Citri ay isang anak sa labas. Anak siya ng kaniyang ama sa dating katulong. Yumao na ang kaniyang ina, kaya't mag-isa siyang naninilbihan sa kaniyang sariling pamilya. Nais man umiyak ni Citri sa masamang pagtrato sa kaniya ng itinuturing niyang pamilya, ay wala nang lumalabas na mga luha mula sa kaniyang mga mata. Parang pagod na siya at tanggap na niya ang kaniyang kalagayan. Kahit na hindi siya mahal ng kaniyang pamilya, ay mahal pa rin niya ang mga ito. Kasalukuyang nasa hapag ngayon ang pamilya ni Citri habang masarap na kumakain, habang si Citri naman ay nakatayo lang sa gilid at hindi pa siya pwedeng kumain kapag hindi pa tapos ang kaniyang mga walang hiyang pamilya. Hindi naglaon ay tapos nang kumain ang mga ito. Citri, tapos na kaming kumain. May tira sa plato ko. Yun na lang ang kainin mo. Ang tira-tira ko lang kasi ang nababagi sa pagmumukha mo. Wika ni Melissa sabay tumawa. Melissa, huwag kang magsalita ng ganyan sa kapatid mo. Baka mamaya mainggit lang yan sa'yo. Sabat ng Donya at sabay na tumawang mag-ina. Tama na yan, Melissa. Pumasok ka na sa kwarto mo. At ikaw naman, Citri, kumain ka na rin. Kainin mo na rin itong tira ko. Saad ng kaniyang ama at pinipigilan ni Citri na lumabas ang kaniyang mga luha mula sa kaniyang mga mata. Salamat, Papa. Sagot ni Citri at nagagawa pa rin niyang magpakumbaba at magpasalamat sa lahat. Nang makalis ang kaniyang pamilya sa hapag, ay oras na para kay Citri na kumain. Ang tira ni Melissa at ang tira ng kaniyang ama ay pinaghalo niya at iyon ang kaniyang kinain. Habang sinusubo ni Citri ang pagkain ay hindi pa rin niya maiwasang umiyak. Kaya niyang tiisin ang pagtrato ng kaniyang half-sister at ng kaniyang madrasta. Ngunit hindi ang masamang pakikitungo ng kaniyang ama. Kahit anong gawin niya, ay masakit pa rin ito sa kaniya. Ganito ba talagang nakatakdang buhay para sa akin? Ni bawal akong lumabas sa rancho dahil bawal malaman ng lahat na anak ako ni ama sa labas. Na may anak siya na galing sa kamalian. Bawal akong makilala ng iba bilang anak niya. Pero buong buhay ko, ang dapat ko lang ipakita sa kanya ang maging masipag ako, ang maging magaling ako, na para bang dapat ako magpasalamat sa bawat bigas na sinasaing ko. Ganito ba talaga kahirap ang maging anak sa labas? Nabubuhay ka na parang basura. Aniya sa kanyang isipan at panay ang pagpatak ng mga luha mula sa kaniyang mga mata. Matapos kumain ni Citri ay naghugas siya ng mga hugasin at pagkatapos nito ay naglinis siya ng buong bahay. Nang matapos ang lahat ay nagtungo na si Citri sa kaniyang maliit na silid. Ngunit bago pa man siya makapasok sa kaniyang silid ay biglang nagring ang phone ng kaniyang ama. Citri, sagutin mo muna ang tawag. Utos ng Don habang abala ang mga mata nito sa pinapanood nitong karer ng mga kabayo. Kagaya ng sinabi, sinagot ni Citri ang tawag. Hello po, magandang gabi. Wika ni Citri habang si Devos naman sa kabilang linya ay natulala. Malambing ang boses ng dalaga at para bang puno ito ng kabaitan. Isang boses na mahalimuyak. Ang boses ng dalaga ay maaliwalas. Isang uri ng hindi pangkaraniwang maririnig. Dahil sa tinig ng dalaga, ay natutong tumibok ang puso ni Devos at dahan-dahan siyang napapangiti habang natutulala. Hoy, Devos! Ano na? May sumagot ba? Apura ni Michigan dahil tila nastatwa na lang si Devos mula sa kinauupuan nito. Manahimik ka nga dyan, Michigan. Magandang hapon din, miss. Ito ba ang numero sa pamamahay ng mga Shelo? Opo, ito nga po. Kung ganun, ikaw ba si Melissa? Hindi po. Sagot ng dalaga at nakaramdam ng pagkadismaya si Devos. Miss, bakit ang ganda ng boses mo? Para kang isang ibon na masayang humuhuni sa aking tenga. Nakakagiliw ang iyong boses. Kay sarap pakinggan. Papuri ng binata. Sa narinig ay namula ang buong mukha ni Citri. Hindi siya sanay
na may pumupuri sa kanya. Sanay siyang pinipintasan at sanay siyang parang walang nakakapansin sa kanya. Kaya't ang mga kataga ng binata ay nagpabilis ng pagtibok ng kaniyang puso. Hindi po. Nasasabi mo lang yan dahil hindi mo pa ako nakikita. Pangit po ako. Sagot ng dalaga at nakaramdam si Devos ng lungkot sa tinig nito. Miss, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Ako po si Citri, sino yan? Bakit ang tagal mo dyan? Matapang tanong ng Don matapos mapansin na tumatagal na ang tawag. Pasensya na po ama, hindi ko pa po siya kilala pero tinatanong niya po kung ito ang numero ng mga syelo. Saglit lang ama, tatanungin ko muna ang pangalan niya. Sagot ni Citri at ramdam ni Devos ang takot sa boses ng dalaga. Ginoo, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? I'm Devos Salcedan. Ama, siya raw po si Devos Salcedan. Sambit ni Citri at kay bilis na nanlaki ang mga mata ng Don. Devos Salcedan, akin na nga yung tawag. Ang bagal mo. Bakit hindi mo agad sinabi? Pasensya na po ama. Paumanhin ni Citri at kay bilis na hinablot ng Don ang phone mula sa kamay ng anak. Tanga! Alis! Opo, pasensya na po ama. Sinabing wag mo kung matawag-tawag na ama. Opo, pasensya na po ulit. Alis! Pagtatabuhin ng Don at kagaya ng sinabi umalis si Citri. Nang makalis ang dalagay maligayang sinagot ng Don ang binata mula sa kabilang linya. Devos, yung anak ni Don Harold Salcedan, yung pinagkakautangan namin. Ako nga po. Kung ganoon, ano't napatawag ka? Kung maniningil ka wala pa akong mababayad. Hindi mo kailangang mangamba, Don Miguel. Hindi pa napapanahon ng aking paniningil. Nais ko lang bumisita sa'yo sa makalawa. Nais naming makilala ang anak mong si Melissa. Sagot ni Devos at tuwang-tuwa ang Don. Si Melissa, walang problema. Sasabihin ko agad sa kanya at magpapahanda ako ng marami para sa iyong pagdating at magkakaroon tayo ng isang malaking piging. Nako, hindi na kailangan. Bibisita lang naman kami at baka hindi kami magtatagal. Nga pala Don Miguel, sinong babaeng sumagot ng tawag kanina? Hindi na yun mahalaga kung sino siya. Basta't ang anak kong si Melissa ay nandito lang at natitiyak kong ikatutuwa ito ng anak ko kapag nalaman niyang dadalaw ka rito, Devos. Titiyakin kong magigiliw ka sa pagbisita mo rito at sa aking anak. Kung ganon, maraming salamat Don Miguel Cielo at nasasabi ka kong bumisita dyan sa inyo. Sambit ni Devos tsaka ito bumaba ng tawag. Nang makababa ng tawag ay sabik na tinanong ni Michigan ang kaibigan. Ano, makakapunta na tayo? Oo, sa makalawa. Sana makilala ko siya. Oo naman, talagang makikilala mo na si Melissa Devos at tiyak kong magugustuhan mo siya. Wika ni Michigan, ngunit iba ang nasa isip ni Devos. Walang iba kundi ang babaeng sumagot ng tawag niya kanina. Habang sa kabilang banda naman, ay tuwang-tuwa ang Don na nagtungo sa silid ng kaniyang anak na si Melissa. Melissa, anak, makinig ka. May magandang balita ako sa'yo. Ano yun ama? May tumawag sa akin kanina. At alam mo ba kung sino yun? Hulaan mo anak, hulaan mo. Ama naman, sino ba kasi yun? Huwag mo na akong pahirapan pa. Si Devos Salcedan. Ulat ng Don at sabay na nanlaki ang bibig at mata ni Melissa sa pagkabigla. Is that true, ama? Si Devos Salcedan? At bakit siya napatawag sa'yo? Umabot sa kanyang balita tungkol sa iyong ganda, kaya't nais niyang bumisita dito para makita ka. Talaga, ama? Ang ganda-ganda ko, ama. Talagang ang ganda ko. Sobrang ganda ko. At wala akong kasing ganda. Tama anak. Sa pagdating ni Devos Salcedan dito,
ay magpapahanda tayo at magkakaroon tayo ng isang malaking piging. At dapat maganda ka at dapat suot mo ang pinakamaganda mong damit para sa ganun ay mahumaling sa iyo ang isang Devo Salcedan at magiging mas mayaman na tayo kumpara ngayon. At hindi na niya sisingilin ang ating malaking utang. Masayang sambit ng Don at ganoon din si Melissa. At walang ibang bukang bibig kundi ang kasakiman at yaman ng iba. Mabilis na dumaan ang araw at ngayon ay kasalukuyang abala ang lahat para sa pagdating ni Devo Salcedan sa rancho ng mga Shelo. Isang malaking piging ang mangyayari at maraming handa ang kasalukuyang niluluto ng dalawang kasambahay at ni Citri. Habang nagluluto ang tatlo sa kusina ay nagsalita ang isang kasambahay. Ma'am Citri, bakit ka nandito sa kusina? Hindi ba't kasali ka sa masayang piging mamaya? Si Ma'am Melissa ngayon ay abala sa pamimili ng kaniyang magiging damit. Magkakaroon ng sayawan mamaya at tiyak kong masaya ang gaganaping pagtitipon. Hindi ka ba sasali? Naatasan akong magluto kasama niyo at baka hindi ako makasali sa dami ng gawain at anong oras na hindi pa tayo tapos. Turan niya at nagkatitigan ng dalawang kasambahay. Ma'am Citri, kung matapos natin ang ating mga gawain ngayon ng mas maaga, may tsansa ba na makakadalo ka sa sayawan mamaya? Baka, kung wala na akong gawain, baka payagan ako ni Ama. Kung ganoon, wala tayong dahilan para maging mabagal. Tatapusin natin to ng mas maaga para makadalo ka, Ma'am Citri. Saad ng kasambahay at halos lumukso ang puso ni Citri sa narinig. Talaga? Gagawin niyo yun para sa akin? Naku, maraming salamat po. Natutuwa niyang wikat na payakap sa dalawang kasambahay. Hindi nagtagal ay natapos ni Citri at ng kasamang kasambahay ang kanilang mga gawain ng mas maaga, kaya't dali-daling lumapit si Citri sa kaniyang ama. Ama, pwede ba kitang makausap? Tungkol saan, Citri? Narinig ko may sayawan mamaya at palagay ko nakakaaliw yun, Ama. Pwede ba akong sumali sa kasiyahan? Mahinahon niyang hiling, ngunit kay bilis siyang sinampal ng kaniyang ama na ikinagulat niya. Kahibangan! So tingin mo ba nababagay kang dumalo sa kasiyahan na yon? Ang pagtitipon na ito ay para kay Melissa at wala kang lugar para doon. Naiintindihan ko po, Ama. Patawad, akala ko kasi... Pasensya na po ulit. Paumanhin ni Citri habang nangingilid ang mga luha sa kaniyang mga mata. At saktong dumating si Melissa, dala ang maganda niyang kasuotan. Anong kaguluhan ito, Ama? Ito kasing si Citri. Nais dumalo sa kasiyahan. Balak yatang siraan ang pagtitipon. Wika ng Don at naningkit ang mga mata ni Melissa at mahigpit na hinawakan ang baba ni Citri. Tumingin ka sa akin, Citri. Wala kang lugar sa kasiyahan na yon dahil hindi ka maganda at hindi ka kaaya-aya. Dudumihan mo lang ang pagtitipon kaya't huwag kang magpapakita sa kasiyahang gaganapin. Maliwanag? Naintindihan ko po, ate. Sagot ni Citri at durog na bumalik sa kusina at nagtakang mga kasambahay sa pagbalik ni Citri. Ma'am Citri, bakit ka narito? Hindi ka ba dadalo sa piging? Bawal daw akong dumalo kasi pangit daw ako. Yun ang sabi nila. Sagot niya at nahabagang mga kasambahay. Talagang ang sama ng sarili mong pamilya sa'yo, Citri. Okay lang po. Naintindihan ko naman At masaya naman ako rito sa kusina. Sagot ng dalaga at maaliwalas na ngumiti kahit nasasaktan. Sa puntong yun, ay maluwag na tinanggap ni Citri ang kaniyang pagiging mababa sa mata ng kaniyang sariling pamilya. Hindi nagtagal ay dumating na si Devos kasama si Michigan sa rancho ng mga Shelo. Lahat ay excited, lalo na si Melissa. Pagkapasok ng dalawang binata sa loob ng malaking pamamahay ng mga Shelo, ay sinalubong sila ng mahabang mesa na may maraming pagkain. Maligayang pagdating mga
makikisig na binata sa aming munting tahanan. Halina kayo't maupo kayo. Tikman niyo ang mga inihain naming pagkain. Aniyaya ng Don sa dalawang binatat na upo ang mga ito sa silya kasamang ilang mga bisita. Ang laking handaan, Don Miguel. Konti lang naman kaming mga bisita. Ngunit maraming salamat sa mainit na pagtanggap. Karapat dapat lang na magkaroon ng isang malaking piging dahil ang isang tulad mo ang dumating. At tungkol sa anak kong si Melissa. Saglit lang at tatawagin ko siya. Melissa! Melissa! Bumaba ka na! Opo, Ama! Sigaw ng dalaga. Mula sa tuktok ng hagdan ay bumaba si Melissa. Nakagaw nito ng kulay puti na parang dadalo sa isang kasal. Napatingala si Devos at Michigan sa dalaga at pareho silang natulala sa imahe ni Melissa. Tunay na maganda si Melissa. Makinis ang maputing balat. Mahabang tuwid na buhok. Balingkinitan at tunay ngang balita na isa itong magandang dalaga. Sa hagdan ay parang prinsesang bumababa ng hagdan si Melissa at agad itong tumabi kay Devos. Magandang gabi aming mga bisita. Magalang itong wika na parang hindi ito makabasag pinggan. Magandang gabi rin sa magandang dalaga. Talagang nakakabighani ng iyong ganda at kinatutuwa akong makatabi ka. Wika ni Devos at kinikilig si Melissa. Sa harap ng hapag ay matiwasay na kumain ng lahat habang nagkukwentuhan at panayingiting kay bait ni Melissa sa harap ng lahat para pahangain si Devos. Hindi nang tagal ay natapos ng lahat sa hapag at isang sayawan ang sinimulan. Pwede ba kitang isayaw, Melissa? Alok ni Devos at binigay ng dalaga ang kaniyang kamay sa binata. Ikinagagala kong makasayaw ka, Devos Salcedan. Tura ng dalaga at sumayaw sila kasabay ng tugtog. Sa gilid ng sayawan ay tuwang-tuwa ang mga magulang ni Melissa. Miguel, talagang nababagay lang ang ating anak sa isang mayamang binata. Nababagay ang anak natin kay Devos Salcedan. Sang-ayon ako sa iyo, mahal ko. Sagot ni Miguel sa asawa. Sa gitna ng sayawan ay tila inaakit ni Melissa si Devos gamit ang kaniyang tingin. Si Melissa ay parang isang diwata dahil sa taglay nitong ganda at nakukuha niyang interes ni Devos. Ngunit habang nasa gitna sila ng sayawan ay natisod ang isang kasambahay at hindi sadyang natapon ng wine na hawak nito sa damit ni Melissa at namutla si Melissa sa pagkasuklam. Diyos ko! Ano ba yan? Tanga ka ba? Hindi mo ba ako nakita? Sigaw niya sa mariing tinig. Ngunit biglang napatigil si Melissa nang pagtantong nakatingin pala sa kaniya si Devos. Patawad po, Ma'am Melissa. Hindi ko po sinasadya. Ay nako, wala yon. Hindi mo naman sinasadya, hindi ba? Naintindihan ko naman eh. Sa susunod mag-ingat ka ha? Peking wika niya at may ngiting hinarap si Devos. Excuse me muna, Devos. Magpapalit lang ako ng damit ha. Babalikan kita rito mamaya. Paalam niya at tumango si Devos bilang tugon. Okay, Melissa. I'll wait. Tura niya at agad na umalis ang dalaga. Ngunit hindi na kontento si Devos at sinundan niya si Melissa at nagtangka siya na imbis umakyat papuntang silid ay nagtungo ito sa kusina. Nang tuluyang marating ang kusina ay nagpasya si Devos na pagmasdan lang ang dalaga sa kung ano ang gagawin nito. At ngayon ay kaharap ni Melissa ang kasambahay. Anong klaseng katangahan yun ha? Wala ka bang mata? Alam mo bang mamahalin ng suot ko? Pasensya na po, Ma'am Melissa. Nadulas lang po ako at... Pasensya? Alam mo bang nasira mo ang gabi ko? Kung hindi lang dahil kay Devos, sinakal na kita. Tandaan mo ito. Wala kang sasahurin sa loob ng isang buwan dahil sa katangahan mong ito. Maliwanag? At kung hindi ka sang-ayon,
ay lumayas ka na! Malditang wika nito at napailing si Devos. Maganda si Melissa at nakakabighani. Ngunit sa likod ng ganda nito ay may masamang ugali pala itong tinatago. Isang dalagang mapagmataas at ginto ang tingin sa sarili. Isang dalagang hindi marunong umintindi at walang busilak na puso. Talagang maraming mga taong may nakakabighaning ganda, ngunit may tinatagong masamang pag-uugali. Wika ni Devos sa kanyang isipan, tsaka tumalikod. Hindi na bumalik ng party si Devos at hindi na niya hinintay si Melissa. Sa isang iglapay nawalan siya ng interes dito, bagkus sa hinanap ni Devos ang katahimikan sa labas ng bulwagan at sa gilid ng fountain ay doon siya naupo. Inilibot ni Devos ang kaniyang paningin sa kapaligiran hanggang sa isang tanawin ang umagaw sa kaniyang pansin. Sa kabilang dulo ng hardin, sa ilalim ng ilaw ng lampara, may isang dalagang nagpipinta, tahimik, payapa, at tila walang pakialam sa ingay ng kasiyahan sa loob. Sino kayang babaeng yun? Taka niyang sambit sa kanyang isipan at base sa kasuotan ng dalagay isa itong kasambahay ng mga syelo. Dahan-dahang lumapit si Devo sa dalaga. Mahinahon at maingat ang kaniyang paghakbang at ayaw niyang gambalain ang imahinasyon ng dalaga. Nang tuluyang makalapit si Devo ay nakita niya sa canvas na tapos ng magandang painting. Maganda. Bulong ni Devos at gulat na napalingon ng dalaga at hindi niya sadyang nalagyan ng pintura ang damit ng binata. Patawad, Ginoo. Hindi ko sinasadyang madumihan ang mukha mo. Pakiusap, huwag mo kong isumbong sa ama kung maawa ka. Natatakot na wika ni Citri at nanatiling kalmado ang binata. Huwag mo nang isipin to. Maliit na bagay. Maganda ang painting mo. Magaling ka. Muli niyang papuri ngunit nanatiling nakayuko ang dalaga. Salamat po. Bakit ayaw mong tumingin sa akin? Pwede mo bang iangat ang iyong paningin sa akin? Nakakahiya po eh. Pakiusap. Pero teka, pamilyar ang boses mo. Ikaw yung nakausap ko sa telepono nung nakarang araw. Ikaw yun, tama? Ang himig mo, ang tono mo. Sigurado kung ikaw yun. Wika ni Devos at sa isang iglap ay kumabog ng mabilis ang kaniyang puso. Dahil ang totoo ay hindi lang si Melissa ang dahilan ng kaniyang pagpunta sa rancho ng mga syelo, kundi nais rin niyang makilala ang dalaga sa likod ng malambing na boses na kaniyang narinig. Ikaw si Ginoong Devos? Tama ka. Teka, ang ibang kasambahay ay nasa loob. Bakit nandito ka sa labas? Hindi ako pwede sa loob. Hindi pwede? At bakit naman? Pagsasalot pagtitipon ng nasa loob. Kaya bakit hindi ka pwede? Maraming dahilan at hindi ko pwedeng sabihin, Ginoo. Mas makakabuti kung bumalik ka na sa loob at maraming lamok dito. Bakit ayaw mong tumingin ng diretso sa akin? May kinakahiya ka ba? At alam mo ba, na painting mo'y karapat dapat na makita ng lahat? Magaling ka, Binibini. Papuri ni Devos at sa tuwa'y napatingin ng diretso si Citri sa binata. Talaga? Karapat dapat makita ng lahat ang painting ko? Ganoon ba ito kaganda? Nabuhay ang sambit ng dalaga at natulala si Devos sa angking ganda ng babaeng kaharap niya. Maputi ang balat nito. May mapupungay na mga mata at maliit, ngunit matangos na ilong. Ang mukha nito ay tila walang kasing ganda at mas bumilis ang pagtibok ng puso ni Devos habang titig na titig sa dalaga at ni pati pagkurap ay hindi niya magawa. Ang ganda niya. Tulalang wika ni Devos habang si Citri naman ay naghihintay ng kasagutan. Oo, magandang mga gawa mo at maganda ka. Dugtong pa niya. Ako?
Maganda? Pag-uulit niya at tumango ang binata. Hindi po yan totoo. Maganda ka at maniwala ka. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Tanong ni Devos, ngunit bago pa man makasagot ang dalaga, ay may isang babae ang dumating. Devos? Tawag ni Melissa sa pangalan ng binata at sabay na napalingon si Citri at Devos rito. Ang mga hakbang ni Melissa ay mabigat at parang nagsiselos na iba ang kasama ni Devos at yun ay si Citri. Nang makalapit si Melissa, ay agad niyang sinukat ng tingin si Citri. Citri, bakit nandito ka malapit sa pagtitipon? Hindi ba't dapat nasa kusina ka? Papansin ka ba dito? Umayos ka, Citri. Huwag mong sirain ang gabi ko. Malditang wika ni Melissa. Nagtaka si Devos kung bakit ganoon kung makapagsalita si Melissa sa isang kasambahay. Gayong wala naman itong ginagawang masama. Pasensya ka na, ate. Huwag mo kong matawag-tawag na ate. Pasensya na, Melissa. Sandali, Melissa. Wala naman siyang kasalanan. Bakit mo siya tinatrato ng ganito? Walang silbing ipagtanggol siya, Devos. Dahil likha siya mula sa isang dumiki at marumi ang buong pagkatao niya. Halika na, Devos. Wika ni Melissa na parang girlfriend siya ng binata, tsaka hinila ito pabalik sa party. Ngunit habang hinihila ni Melissa si Devos ay napalingon ang binata kay Citri. Kahit madilim, kahit malayo na, ay kita niya ang lungkot sa mga mata ng dalaga kahit na wala itong luha. Pakiramdam ni Devos ay iisang sakit na nararamdaman ni Citri sa nararamdaman niya. Hindi nakatiis si Devos at huminto siya, kaya't napatigil din si Melissa. Devos, bakit? May tanong ako, Melissa. Kanina, tinawag ko ng babaeng si Citri na ate. Bakit kanya tinawag na ate? Kapatid mo ba siya? Tanong niya, ngunit pinag-cross lang ni Melissa ang kaniyang dalawang kamay. Hindi na mahalaga kung sino siya, Devos. Ang importante ay ang mag-enjoy tayo. Kapatid mo nga siya. Tama? Muling wika ni Devos at nang mapansin ni Melissa na nais talagang malaman ng binata ang pinagmula ni Citri, ay taas kilay niyang nilaro ang maganda niyang buhok. Si Citri ay isang latak ng kamalian. Latak ng kamalian? Oo, isa siyang latak ng kamalian. Si Citri ay isang anak ni ama sa isang mababang katulong. Mabuti nga't namatay na ang ina niya. Pagsisimula ni Melissa at biglang naningkit ang mga mata ni Devos sa galit at nagpipigil sa kaniyang damdamin. Si Citri ay kapatid ko, kaya oo ang sagot ko sa'yo. Isang kapatid na kailanman ay hindi ko kikilalanin at kailanman ay hindi ko matatanggap. Kaya ba, basura ang tingin mo sa kanya? Hindi lang ako, kundi pati ni mama at papa. Hindi siya dapat ituring ng maayos dahil anak siya ng kabit. Nararapat lang sa kanya na ituring na basura dahil anak siya ng babaeng mapanira ng pamilya. Pasalamat siya at binigyan pa namin siya ng pagkakataon na makasama kami at magkaroon siya ng matutulugan. Dahil kung ako ang masusunod, matagal ko na siyang ipinatapon dahil ang babaeng kagaya niya hindi dapat nabuhay. Wika ni Melissa at hindi napigilan ni Devos ang kaniyang sarili na magalit. Anong kinalaman ng isang anak sa pagkakamali ng kaniyang mga magulang? Hindi sa kamalian ng dalawang tao masusukat ang pagkatao ng isang nilalang. Ang isang anak mula sa kamalian ay alam mo bang hinihiling din nila sa mundo na sana hindi na sila nabuhay? Ngunit wala silang magagawa kundi ang lumaban mula sa kapintasan ng mga taong may maliit na pagtingin sa kanila katulad mo. Kaya sino ka para sabihin sa kanya na nararapat lang sa kanya yun? Dahil ba mas mataas ang tingin mo sa sarili mo? Sa tingin mo, sinong mas masahol sa inyo? Sambit ni Devos at hindi nakapagsalita si Melissa. Devos, masyado mo namang dinamdam ang buhay ng babaeng yun. Hindi mo kailangang maawa sa kanya. Kaparusahan niya yan kaya wag mo na siyang isipin at mag-enjoy na lang tayo. Saad ni Melissa at
Nakatakmang hahawakan pa sana niyang kamay ni Devos. Ngunit agad niya itong tinalikuran. Devos, saan ka pupunta? Masama ang pakiramdam ko. Magpapaalam na lang ako sa Don Miguel. Pero Devos! Tawag ni Melissa, ngunit hindi na siya nilingon ng binata. Kagaya ng sinambit, ay nagpaalam si Devos at Michigan sa Don Miguel. Ikinadismaya ito ng Don, ngunit wala siyang karapatan na pigilan ang dalawang binata. Hindi nagtagal ay nakauwi na si Devos sa kaniyang mansyon. Mabigat ang kaniyang ulo at hanggang sa loob ng kaniyang kwarto, ay dala niya pa rin ang mga alaala ng tila walang buhay na imahe ng dalagang si Citri. Ang sitwasyon ng dalaga ay walang pinagkaiba sa kaniyang sitwasyon, na ang tingin ng mga tao sa kanila ay isang latak ng kamalian, na maging sila mismo ay hindi nila hiniling na maging bunga ng kamalian. Kung pwede lang sanang hilingin na sana'y hindi na lang sila nabuhay sa mundo, ay matagal na nilang ginawa. Simula sa araw na yon ay hindi na maalis sa isipan ni Devo si Citri. Nais niya itong kunin at alagaan, ngunit sa anong paraan? Kasalukuyang nasa isang mesa ngayon si Devos at binabasa ang mga ilang dokumento at biglang nakita niyang listahan ng pagkakautang ng mga syelo. Binasa niya ito at nalaman niya na malaking halaga pala ang utang ng mga syelo sa kanilang pamilya at matagal nang hindi nakakabayad ang mga ito kahit interes lang. Ang utang ng mga syelo ay inutang pa nito sa kanyang ama at hindi pa niya ito nabibigyan ng malawak na pansin. Dahil palaki ng palaki ang utang ng mga syelo, ay tumawag si Devos sa mga ito at si Don Miguel ang sumagot. Devos, muli kang napatawag. Nais mo bang bumisita ulit sa aking anak na si Melissa? Hindi yun ang sadya ko, Don Miguel. Napatawag ako sa utang mo at nais kong magbayad ka ng kahit interes lamang para hindi lumaki ng lumaki ang utang mo. Wika ni Devos at problemadong napabuntong hininga si Miguel. Sige Devos, gagawan ko ng paraan. Sagot nito at inis na nagbaba ng tawag. Citri! Malakas niyang sigaw sa pangalan ng anak at dali-dali namang lumapit ang dalaga. Ano po iyon, Ama? Hindi na naituloy ni Citri ang nais niyang sabihin nang sampalin siya ng kaniyang ama at tuloy lang napahawak siya sa kaniyang pisngi. Ama, bakit? Wala. Malas ka. Kaya sa'yo ko gustong ibuhos lahat ng kamalasan. Sagot ng Don at parang wala lang na iniwan ang kaniyang anak. Lumipas ang mga araw ay hindi nakagawa ng paraan ng Don na makahanap ng sapat na pera pambayad dahil ang kanilang ari-arian ay palubog na, kaya't isang mapangahas na solusyon ang pumasok sa kaniyang isipan at pinuntahan niya ang anak na si Citri. Citri, may ipapagawa ako sa'yo. Ano po iyon, Ama? May malaki tayong pagkakautang kay Devo Salcedan at kailangan nating magbayad. Ang kaso ay wala tayong sapat na pera. Kung ganun, paano yun, Ama? Malaki ang ambag mo sa bagay na ito, Citri. Magtungo ka sa mansyon ng mga Salcedan. Bakit ako? Pwede namang si Ate Melissa. Kinokontra mo ba ako, Citri? Hindi pwedeng si Melissa dahil siyang iniingatan kong perlas. Siya ay magiging asawa ni Devo sa hinaharap. At ikaw, tutungo ka sa pamamahay ng mga Salcedan para magbigay aliw sa binata sa loob ng kanyang kama. Bilang paumanhin natin sa ating hindi pagbabayad ng ating pagkakautang. Pwede mo naman siyang pakasalan, pero hindi ka niya magugustuhan, kaya huwag kang mag-alala. Gawin mo ang kaya mong gawin dahil masasaktan ka sa akin kung papalpa ka. Mariing wika ng Don sabay tinalikuran ang anak. Pero Ama! Ama! Umiiyak na sigaw ni Citri, ngunit hindi na siya pinakinggan ng kaniyang ama. Dumating ang araw ng paglisa ni Citri mula sa pamamahay ng mga syelo, papunta sa mansyon ng Salcedan. Sakay ng pick-up ay nakasalid si Citri sa isang malaking karton
at tinatalian ito ng pulang ribon. Pagdating sa mansyon ng mga Salcidan, nagtaka si Devos nang makitang malaking karton. Ano to? Isang malaking regalo? Saan ito galing? Sunod-sunod na tanong ni Devos sa mga tauhan. Sir, galing po ito sa mga Shelo. Iyon ang sabi ng driver ng pickup kanina. Galing sa mga Shelo? Para saan? Taka pa rin niyang sambit at biglang tumunog ang kaniyang phone. Kinuha ito ni Devos mula sa kaniyang bulsa at doon bumalandra sa kaniyang mga mata na tumatawag si Don Miguel Shelo at agad niya itong sinagot. Don Miguel, sa'yo galing itong malaking karton? Sana magustuhan mo ang munti kong paumanhin, Devos. Hindi pa ako makakabayad ng utang ko. Kaya yan muna para pasayahin ka at gawin ang nais mong gawin sa aking munting regalo. Ano ba ang laman nito, Don Miguel? Don Miguel! Don Miguel! Tawag ni Devos sa pangalan ng Don, ngunit nagpatay na ito ng tawag. Muling napatingin si Devos sa isang kahon at napabuntong hininga. Ang laki ng karton kaya't palaisipan sa kanya kung ano ang laman nito. Naguguluhan man ay lumapit si Devos sa kahon. Kunin mo ang kutsilyo at buksan itong regalo. Utos ni Devon sa kaniyang tauhan at agad itong sumunod. Nang mabuksan nila ang kahon, ay isa-isang bumagsak ang bawat bahagi ng kahon at bumalandra sa kaniyang mga mata ang isang nakatupis at pamilyar na dalaga. Citri? Sambit niya sa pangalan nito at hindi makapaniwala sa kaniyang nakikita. Ang dalaga'y mahina at nakakaawa habang pilit na tinatakip nito ang dalawang kamay at braso sa sariling kahubaran. Pinadala ko ni Ama bilang kabayaran sa pagkakautang namin sa iyo. Pwede mo raw akong pakasalan at pwedeng paglaruan. Magbibigay ako ng aliw kahit gawin mong gusto mo sa katawan ko. Nahihiya at naluluhang wika ni Citri at halos sasabog sa galit si Devos. Aliw? Pumayag kang gawing isang aliw? Malakas nitong wika tuluyang umiyak si Citri at umiling. Hindi. Pero anong magagawa ko? Ito lang ang silbi ko sa pamilya ko. Ganito lang ako eh. Ito lang ako. Ganito lang ang pagkatao ko. Mababa. Sagot niya habang bakas sa kanyang muka ang patong-patong na sakit at lungkot. Labis na awa ang naramdaman ni Devos para sa dalaga at hinubad niya ang kanyang jacket para ibigay sa dalaga, ngunit takot itong umatras. Nagtaka si Devos sa reaksyon ng dalaga at parang puno ito ng trauma. Hindi naglaon ay nabaling ang kanyang atensyon sa pasa nito sa braso. Hindi kita sasaktan. Babalutan ko lang ng damit ang hubad mong katawan. Pagkatiwalaan mo ang kamay ko at hindi ito dadapo ng malakas na hagupit sa katawan mo. Magtiwala ka sa akin. Masuyong pakiusap ni Devos at dahan-dahang umangat ng tingin sa kanya si Citri. Pinakatitigan ni Citri ang binata at nang makita nito ang kabaitan sa imahe ni Devos ay binigay niya ang kaniyang tiwala rito at tumango bilang pagsang-ayon at matagumpay na naitakip ni Devos ang kaniyang jacket sa halos hubad na katawan ng dalaga. Anong klaseng ama ang meron ka para gawin niya ito sa iyo, Citri? Tumingin ka sa akin. Pakiusap niya at tumingin sa kaniyang dalaga. Walang utang o anumang halagang makakatumbas sa dangal mo. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Isa akong walang kwentang tao dahil anak ako sa labas. Anak ako ng kabit ni Ama. Mababa ang pagkatao ko at isa akong maruming nilalang. Yan ba ang lagi nilang sinasabi sa iyo, Citri? Makinig ka. Titigan mo ako sa mata ko at makinig ka sa akin. Mahalaga ka. Hindi kasing halaga kagaya ng iba. Dahil ba anak ka ng kabit? Citri, silang nagkamali, hindi ikaw. Mahalaga ka at nararapat lang na irespeto kagaya ng lahat.
Hindi ka wala lang. Huwag mong hayaan na saktan, apihin at maliitin ka ng iba dahil lang nagmula ka sa isang pagkakamali. C3, wala na tayong magagawa kung sa ganoong paraan ka nabuo. Pero may magagawa ka kung paano mo baguhin ang buhay mo sa kung paano ka dapat itrato ng iba. Hindi ka wala lang. Wika ni Devos at lumabo ang mga mata ni C3 dahil sa mga luhang dumadaloy sa kaniyang mga mata. Nasasabi mo lang yan dahil hindi mo nararamdaman ang nararamdaman ko. Sagot niya at isang tinig ang nagsalita. Naiintindihan ka niya, C3. Singit ng Donya at napatingin sa kaniyang dalaga at buong pusong lumapit ang Donya kay C3. Anak ko si Devos at isa rin akong kabit. Nararamdaman niyang nararamdaman mo dahil pareho kayo. C3, alam ko ang bigat sa puso mo. Maaari ba kitang yakapin? Opo, pakiusap. Sagot ni C3 at niyakap siya ng Donya ng kahigpit at pumalahaw sa iyak si C3 sa isang masarap na yakap ng ina. Hindi pa niya lubos na kilala ang Donya pero ramdam niya ang pagmamahal nito. Pagmamahal na kailanman ay hindi niya nakuha sa sarili niyang pamilya. At sa iyak ni C3 ay lumuha na rin ang Donya Carol. C3, anak, ako na nagsasabi sa'yo. Dapat kang mahalin at mahalaga ka. Hindi nasusukat ang pagkatao niyo sa pagkakamali naming mga naging magulang niyo. Huwag mong hayaan ang sarili mo na magtiis. Lumaban ka sa mapang-aping mundo. Kagaya ng iba, may karapatan kang igalang sa kung sino ka at kung ano ka. Mahalaga ka, C3. Saad ng Donya at umiyak nang umiyak si C3 hanggang sa gumaan ang kaniyang loob. Nang tumahan si C3, buong puso siyang nagpasalamat sa Donya. Ewan ba niya pero nararamdaman niya sa tahanang kinaroroonan niya ang gaan sa kaniyang dibdib. Bagay na hindi niya naramdaman sa sarili niyang pamamahay. C3, maligo ka muna. At ihahanda ko ang hapag. Manang Lydia! Manang! Tawag ni Devos sa kasambahay ngunit isang kasambahay ang sumagot. Sir, nasa hardin pa po si Manang Lydia at abala pa. At ako, hindi pa ako tapos sa gawain ko. Masusunog itong niluluto ko kapag iiwanan ko. Paliwanag ng isang kasambahay at bumuntong hininga si Devos. Samahan mo na lang si C3 sa paliguan, anak. Tsaka iwanan mo siya at magpapadala na lang ako ng bakanting kasambahay pagkatapos niyang maligo. Suggestion ng Donya at yun nga ang ginawa ni Devos. Dinala ni Devos si C3 sa isang paliguan at nagtaka ang dalaga sa kaniyang nakita. Mawalang galang na pero ang laki naman ng inidoro niyo. Inosente niyang wika at kunot noong napatingin si Devos sa dalaga. Anong sabi mo? Sabi ko ang laki ng inidoro niyo. Paano pala kayo dumudumi rito? Sa bayan? Kasi tignan mo, kasya 10 tao sa inidoro niyo. Tura niya at tumagalpak sa tawa si Devos. Tawa na ngayon niya lang nagawa. Hindi yan inidoro. Yan ay isang jacuzzi. Jacuzzi? Yan ang tawag niyo sa malaking inidoro? Mahulang galang na Devos pero akala ko sa balon mo ko dadalhin para maligo eh. Balon? Walang balon dito. Yang nasa harapan mo. Yan ang paliguan mo. Ayokong maligo sa inidoro niyo. Walang pagdadalawang isip niyang sagot at muling napangiti ang binata. C3, hindi yan inidoro. Ang jacuzzi ay isang uri ng paliguan. Kung sa labas ay may swimming pool, dito sa loob ay may jacuzzi. Paliwanag ni Devos at naintindihan ni C3 ang lahat. Nandito na pala si Aling Lydia, C3. Siyang tutulong sa iyo rito. At Aling Lydia, ikaw nang bahala kay C3. Dugtong ng binata at agad itong naintindihan ng kasambahay. Sa loob ng jacuzzi, kalmadong naligo si C3. Hindi niya sukat akalain na hindi siya pagdadamutan ng pamilya ni Devos at
maging ng binata. Sa pamamahay nito ay naramdaman niyang katiwasayan at pagtanggap. Matapos maligo ni C3 ay inalagaan siya ni Manang Lydia. Binihisan, sinuklayan, inayusan. Hindi nagtagal ay tapos na si Manang Lydia at manghang-mangha ito sa kaniyang nakikita. Kay gandang bata, sigurado akong matutuwa si Sir Devos kapag nakita ka. Mahinang bulalas nito at tuwang-tuwa na hinilang dalaga palabas ng silid. Manang sandali! Awat ni C3 ngunit apurada ang kasambahay at ngayon ay nasa tuktok na sila ng hagdan. Sir Devos! Nandito na siya! Sigaw ni Manang Lydia at lahat ng mga mata ay nakatingin kay C3 lalong-lalo na si Devos at hindi ito nakaligtas sa mga mata ng Doña Carol. Parang iibig na sa wakas ang anak ko. Masayang sambit ng Doña sa kaniyang isipan. Lahat ng mga matay na mangha sa taglay na kagandahan ng dalaga. Habang si C3 naman ay nahihiya at hindi niya maintindihan ang mga titig ng mga ito para sa kanya. At isang marahang haplos sa balikat ang kaniyang naramdaman. Huwag kang kabahan, maganda ka. Bumaba ka at samahan mo sila sa hapag. Papuri ni Lydia sa kanya. Dahil rito'y inihakbang ni C3 ang kaniyang mga paa, pababa ng hagdan. At sa ibaba ay naghihintay sa kanya si Devos at malugod nitong kinuha ang kaniyang kamay. Simula sa araw na yon ay naging maayos at masaya ang buhay ni C3 sa loob ng pamamahay ng mga Salcedan. Sa mga sumunod na araw ay maagang nagising si C3 at kalalabas lang niya ng kaniyang silid nang salubungin siya ni Devos. Devos, may kailangan ka? Aalukin lang sana kita kung gusto mo bang sumama sa akin maglibot. Maglibot? Halos nalibot ko ng buong mansyon. Dadalhin kita sa magandang lugar. Sasama ka ba? Paghaya ng binata at hindi nagdalawang isip si C3 na sumama. At ngayon ay kasalukuyang nakatayo si C3 sa likod ng mansyon ng mga Salcedan at hindi niya maiwasang humanga. Sa likod ng mansyon ay may malawak na hasyenda. Ibig sabihin, dito kinukuha ang mga gulay? Excited niyang wikat na sasabik na tumapak sa lupa. Devos, pwede bang gumala tayo doon? Oo naman, kaya nga kita dinala rito para dyan. Halika na. Aya pa ni Devos at basta na lang hinawakan ang kamay ng dalaga. Habang si C3 naman ay tulalang nakatitig sa kamay ni Devos na nakahawak sa kaniyang kamay at biglang kumabog ng kay lakas ang kaniyang puso. Ang kamay niya kay init. Ngayon ko lang ito naramdaman. Wika ni C3 sa kanyang isipan at nakatitig sa imahe ng binata. Mahigpit ang pagkakahawak ni Devos sa kanya, ngunit kay sarap ramdamin. Buong buhay niya isa siyang maraming babae sa mata ng kanyang sariling pamilya at pinandidirihan siya ng mga ito, ngunit iba si Devos ni hindi ito nagdadalawang isip na hawakan siya at masaya siya sa piling nito. Isang emosyon na tila'y ayaw niyang matapos. Pagdating nila sa gitna ng gulayan, ay napansin agad ni C3 ang ilang trabahanteng nagpapawis habang nagaan ng pechay at walang pag-aalinlangang lumapit siya sa isang tauhan. Pwede ko ba kayong tulungan? May ngiti niyang wika sa mga ito. Ngunit naghalinlangan ang mga trabahador na payagan si C3 at nakatingin lang ang mga ito kay Devos. Ay nako ma'am, hindi na po. Baka madumihan pa yung suot ninyo. Tsaka nobyo mo ang amo namin at nakakahiya kung aabalahin ka namin. Sagot nito at namula ang buong mukha ni C3. Nobyo? Mukha ka siyang nobyo? Tanong niya sabay lingon kay Devos. Si Devos na ngayon ay nakangiti at walang pagtutol sa mukha. Kaya't ibinalik niya ang kanyang atensyon sa trabahador. Manang hindi ko po siya nobyo. Ay hindi po ba ma'am, sir? Pasensya na kayo. Sadyang bagay na bagay kayo sa paningin ko at nakaligtaan ko na wala nga palang nobyo si sir.
Paumanhin, Sir Devos. Ayos lang. Hindi ko naman sinasara ang puso ko na umibig. Turan ni Devos, tsaka ginagapang kamay ng dalaga. Habang si Citri naman ay halos hindi makapagsalita dahil anong ibig sabihin ng bawat kilos at salita ng binata. At sino rin ba ito upang makadama siya ng kakaibang damdamin para dito? Habang namumula si Citri, siya ring kilig ng trabahanting nakatingin sa kanilang dalawa. Ay, sa wakas, parang dumating na ang babaeng pakakasalan ni Sir Devos. Mahinang wika ng trabahante at mas lalong kumabog ang puso ni Citri sa narinig. Ma'am, pulang-pula ka po. Ayos ka lang ba? Tanong ng trabahante at kusang kumilos ang katawan ni Citri at nagbunot ng isang pechay. Ayos lang ako. Tanging sambit ni Citri at hindi alam kung paano ipapaliwanag ang kaniyang nararamdaman. Ma'am, huminahon po kayo. Yung pechay, ginutay-gutay niyo na po. Awat ng trabahante matapos wala sa isip na hiniwa-hiwalay ng dalaga ang pechay. Ha? Naku po, pasensya na po kayo. Pasensya na po talaga. Hindi ko po sinasadya. Paumanhin niya at hindi nawala ang ngiti sa labi ni Devos habang pinagmamasdan ng dalaga. Napakasimple niya talaga at totoo sa sarili. Kakaiba siyang babae. Mahinang wika ni Devos at natutuwa ang kaniyang puso sa malinaw na pagkatao ng dalaga. Kung gusto mong tumulong ay ayos lang sa akin, Citri. Kung saan ka masaya, hindi kita pagbabawalan. Malaya ka sa poder ko. Pahintulot ni Devos na siyang ikinatuwa ni Citri. Manang, pinayagan na po niya ako. Pwede na po akong tumulong. Pero madudumihan ka, ma'am. Sanay po ako dyan at masaya ako kapag nakakatulong at nakakagawa ng bagay na gusto ko. Saad niya at hinayaan siya ng trabahante na tumulong. Habang nangunguha si Citri ng pechay, ay nawiwili si Devos sa pagmamasid sa dalaga. Sobrang simple ni Citri, walang arte at hindi tumitingin sa yaman. Sadyang kasing linaw ng tubig ang puso nito at kay babaw lang ng kaligayahan nito at madaling pangitiin. Ito ang tipo ng babaeng wala nang hinahangad na higit pa at pakiramdam ni Devos ay nasa loob na ng kaniyang puso, si Citri. Gusto niya ito at mas lumalawak pang pagkagusto niya rito sa paglipas ng panahon at bawat segundo. At hindi nagtagal ay natapos niyang pag-ani ng pechay. Manang, ano nang susunod mong gagawin? Magtatanim ng mani. Sagot nito at lumingon si Citri kay Devos. Devos, sasama ako sa pagtatanim ng mani. Tara, sama tayo. Masaya yun. Sigaw nito habang inihahakbang ang kaniyang mga paa palapit kay Devos at basta na lang ito hinila pasunod sa trabahante. Pero Citri, awat ni Devos ngunit tinikom niya ang kaniyang bibig nang makita niya ang naaaliw na imahe ng dalaga at hindi mahirap hulaan na mahilig ito sa pagtatanim. Kasalukuyang nasa manihan ngayon si Devos at Citri. Ganado ang dalaga sa pagtatanim ng mga mani at enjoy na enjoy ito sa ginagawa. Devos, ikaw rin. Hikayat nito sa binata. Pero hindi ako marunong. Madali lang ito. Eto, hawakan mo tong buto at huwag mo siyang masyadong ibaon sa malalim na lupa dahil matagal siya bago tumubo. Gayahin mo ako, dali. Muling hikayat ng dalaga at ayaw putulin ng binata ang masayang araw ni Citri kaya't sumunod siya sa nais nito. Habang abala si Citri sa pagtuturo kay Devos ay siya rin namang walang kapaguran na pagtitig ang ginawa ng binata sa dalaga. Ang ibang dalaga ay takot madungisan at maputikan. Ngunit si Citri ay kakaiba. Walang arte, pawisan at madumi. Palatandaan ng isang simple, ngunit masayang babae at nahuhulog na ng tuluyan ang kaniyang loob rito. Sa kalagitnaan ng pagiging masaya at abala nila'y biglang dumilim ang kalangitan
at kay bilis na bumagsak ang malakas na ulan. "Ma'am, sir, madulas na po ang taniman. Sumilong po muna tayo." Nagmamadaling wika ng trabahante at sabay silang tatlo na tumakbo. Subalit malakas ang ulan at madulas na ang lupa at hindi sadyang nadulas at lumagapak ang puwet ng dalaga. "Citri!" "Aray ko! Ang sakit ng puwet ko!" "Hindi ka kasi nag-iingat. Tulungan na kita." Alok ni Devo sa tagad na binalikan ang dalaga. Ngunit akmang iaabot na sana niya ang kaniyang kamay rito nang bigla rin itong nadulas at lumagapak sa lupa at kasabay nito ang paghagalpak sa tawa ni Citri. "Ayos ka lang? Masakit na din ang puwet mo?" Natatawang wika ni Citri dahil ang binata na kanina'y pinipilit niyang madumihan ay naliligo na ngayon ng putik. "Medyo masakit na nga pero tara na." Turan ni Devo sa tumayo mula sa kaniyang kinabagsakan at inalalayan ang dalagang makatayo. Subalit nakakaisang hakbang pa lang sila'y muli silang nadulas at bumagsak sa lupa at nang balingan nila ng atensyon ng isa't isa ay puno ng mga putik ang kanilang mga muka. "Ang dumi mo, para kang kalabaw." "Ah, kalabaw pala." Sambit ni Devos at kumuha ng malaking putik at pinunas ito sa mukha ng dalaga. "Devos! Sandali! Ang daya mo, Devos!" Hiyaw ni Citri ngunit ayaw paawat ng binata. Kaya ginantihan niya ito at pinutikan sa mukha. At tawang-tawa si Citri dahil ang puting mata na lang ni Devos ang nakikita. At sabay silang nagtawanan kapiling ng putik sa ilalim ng malakas na ulan. Sa ilalim ng ulan ay isang guhit ng 2 taong puno ng panghusga ng kanilang mga kapwa ang nagsama sa isang masayang sandali at naging lubusang masaya na hindi iniinda ang panghuhusga ng iba. Kasalukuyang nasa kubo ngayon si Devos at Citri. Nakasilong at masaya pa rin silang kasama ang isa't isa. "Citri, ang dami mong alam sa pagtatanim. Tila sanay ka sa lahat." "Doon sa rancho ng aking ama, doon ako nagtatanim para sa sariwang gulay na pwede kong ihahain sa kanila. Dahil kung walang gulay, sasaktan nila ako." "Bakit ka nagtitiis? Bakit hindi ka umalis?" "Hindi ko rin alam. Siguro dahil umaasa ako na mamahalin at matatanggap nila ako bilang pamilya. Wala eh. Mahal ko sila. Kaya buong buhay ko, ginugol ko ang sarili ko sa pagiging magaling magtanim, magluto, maglinis, maglaba. Baka sakaling ipagmalaki nila ako at hindi na nila ako ikahiya. Lahat ginawa ko at pinagsilbihan ko sila para mapansin nila ako. Na baka maisip nila na may isang tulad ko na nauuhaw sa atensyon at pagmamahal nila. Ginawa ko ang lahat ng yun para makita nila ang silbi ko. Baka sa ganoong paraan, mahalin nila ako. Pero alam mo, Devos, habang nagtatanim ako kanina, naisip ko na hindi ko lang pala ginagawa ang pagtatanim para sa pamilya ko. Ginagawa ko rin pala to dahil doon ako masaya. Pagkarinig nito, ay tumayo si Devos mula sa kaniyang kinaupuan at ginagap ang kamay ng dalaga ng sobrang higpit. Nagtataka si Citri sa kilos nito, ngunit nais ng puso niyang haplos ng binata. At hinawi nito ang konting hibla ng buhok niya at isinabit sa kaniyang tenga. "Hindi ka lang maganda, Citri. May busila ka ring puso na kahit anong kalupitan ng nararamdaman mo'y hindi ka pa rin nagtanim ng galit, Citri. Ang isang tulad mong gusto kong makasama." "Makasama? Anong makasama? Anong ibig mong sabihin?" "Na iniibig kita. Simula nung narinig ko ang boses mo sa tawag ay hindi ka na nawala sa isipan ko. At mas lalong nakulong ka na sa isip at puso ko nang makita at makilala kita sa rancho. At ngayon na nandito ko sa poder ko, gusto kitang ikulong sa bisig ko at sa buhay ko."
Ang lalim ng mga salita mo, Devus. Yan ba ang dahilan kung bakit mo ko pinatuloy dito sa mansyon mo? Ibinigay ka nila sa akin. Binigay nila sa akin ang babaeng nais ko. Kaya wala akong ibang nais gawin kundi ang mahalin ka, Citri. Gusto kita. Lathala pa ni Devus at hindi nakasagot ang dalaga. Ang puso niya nagsusumigaw sa saya dahil hindi niya sukat akalain na may taong magmamahal sa kanya ng bukal sa salita at sa puso nito kahit na ang tingin ng kaniyang pamilya sa kanya ay kasangkapan at basura. Sa tahimik na sandali ay nanatiling nagtatama ang kanilang mga mata sa isa't isa at unti-unting bumababa ang atensyon ng binata sa labi ng dalaga at palapit ang kaniyang mukha sa mukha nito ng isang tinigang biglang nagsalita. Sir Devus, pinapasundo na kayo ng Donya. Agaw atensyon ng isang kasambahay na may dalang payong at naawat ang dalawa at patay mali siyang nailang dahil may taong nakakita sa kanilang dalawa. Sige, uuwi na kami. Sambit ni Devus at mahigpit na hinawakan ang kamay ng dalaga at sabay nilang tinahak ang daan pa uwi. At ngayon ay kasalukuyang nasa sala si Devus habang kasama ang kaniyang ina at magkasama nilang ninanamnam ang masarap na simoy ng hangin. Devus, iba ang ngiti mo, iba ang aura mo. Sabihin mo nga sa akin anak, si Citri bang nagpapasaya sa'yo? Panguumbok ng ina at ngiting lumingon si Devus sa ina. Sa mga ngiti mo'y parang alam ko na ang sagot. Mama, nagmamahal na ba ako? Ano ang sa tingin mo? Masaya ako sa kanya, Mama. Masigla ang puso ko kapag kasama siya at kapag kausap siya. Tipong presensya lang niya ay sapat na. Mama, kailan ba masasabi ng isang tao na tama ang isang pagmamahal? Kailan mo ba ito masasabi na ito ay tunay? Kapag may pakialam ka sa isang tao, anak. Kapag kahit konting ngiti lang niya ay napapangiti ka rin. Kapag naiintindihan mo na ang bawat detalye ng pagkatao niya. At masasabi mong tama ang isang pagmamahal kapag masaya ka sa taong yun. Gaano man kaikli o katagal ang panahong kayo'y magkakilala. Anak, mahal mo na ba si Citri? Mahal ko na nga siya, Mama. Yun ang tamang nararamdaman ko para sa kanya. Masaya ako kapag kasama siya. At pakiramdam ko ay ayaw kong matapos ang sayang yun. Pero alam mong panandalian lang ang pagsasama niyo ni Citri. Alam mong darating ang araw na kailangan niyang bumalik sa pamilya niya. Hindi mo pa siya pag-aari, anak. Mama, hindi ko hahayaang bumalik si Citri sa impyerno niyang buhay. Hindi ko siya hayaang masaktan pa. Wika ni Devus at napangiti si Carol. Tunay nga na mahal mo siya, anak. Gawin mong nararapat para sa kanya. Dahil gusto ko ring maging manugang si Citri. At kung mahal mo siya, ay huwag mo na siyang pakawalan pa. Saad ni Carol at masaya siya para sa kaniyang anak. Dahil sa wakas, ay nagawa na nitong umibig sa kauna-unahang pagkakataon. Kinabukasan ay maagang nagising si Devus. Ngunit nagtaka siya kung bakit hindi pa bumababa si Citri. Manang Lydia, nasan si Citri? Ay, masama ang pakiramdam. May lagnat po siya eh. Lagnat? Bulalas nito at agad na nagtungo sa silid ng dalaga. Sa kamay doon nakahiga si Citri. Giniginaw at sa kaniyang pagsuri ay inaapoy ito ng lagnat. Manang, uminom na ba siya ng gamot? Ayaw pa niyang gumising at masakit pa ang ulo niya kaya hindi pa siya nakakainom ng gamot. Manang naman, bakit niyo siya pinabayaan? Dalhan mo ako ng tubig at may inom. Opo, sir. Sagot ng kasambahay at agad itong sumunod sa utos ng amo. At sa pagbalik nito, ay dala nito ang lahat. Sa buong araw ay walang ibang ginawa si Devus kundi ang alagaan si Citri. At hindi maiwasan ng ibang kasambahay na magiliw sa kanilang amo at ang iba naman ay nainggit. Kasalukuyang pababa ng hagdan ngayon si Lydia nang makasalubong nito ang Doña Carol. Lydia, si Devus.
Ay ma'am, nandoon sa loob ng kwarto ni Ma'am Citri. Ayaw niyang iwanan ng kahit sandali at siya mismo ang nag-aasikaso kay Ma'am Citri ng personal. Ayaw nga niya akong mag-alaga. Donya Carol, ngayon ko lang nakita si Sir Devos na naging ganyan kamaalaga sa isang babae. Ang laki ng pinagbago niya simula noong dumating si Citri dito sa mansyon. Ulat nito at masayang ngumiti ang Donya. Mas mainam nga iyon, Lydia, hindi ba? Sana nga po ituloy-tuloy, Donya. Sige po, Donya Carol. Kukuha pa ako ng maligamgam na tubig at utos ito ni Sir. Paalam ni Lydia at agad na iniwan ng Donya. Kinabukasan ay tuluyan ang bumuti ang pakiramdam ni Citri. Sa kaniyang pagising ay siya lang mag-isa sa kwarto at mga gamot sa kaniyang tabi ang kaniyang nakita. At hindi niya limot ang pag-aalaga ni Devos sa kanya. Bumangon si Citri mula sa kaniyang kama. Nagbihis ng simple at ang unang nasa utak niya ay ang magpasalamat kay Devos at magtanim. Pagkatapos niyang magbibihis ay lumabas siya sa kaniyang silid at saktong nakasalubong niya si Devos at taas baba siya nitong tinignan. Saan ka pupunta? Sa hardin, magtatanim. Magtatanim? Alam mo namang hindi ka pa pwedeng kumilos at baka mabinat ka pa, hindi ba? Balik! Utos ni Devos at may otoridad na tinuro ang pintuan ng dalaga. Balik! Pero, pasok sa pintuan. Huwag matigas ang ulo. Magpahinga ka pa. Utos nito at nanatiling nakatayo si Citri at nagdadalawang isip na sundin ang binata. Ngunit seryoso si Devos kaya't parang bata siyang bumalik sa kanyang silid at nagpahinga. Pagdating ng tanghalian ay kasalukuyang nasa hapag ngayon si Citri, Devos at ang Donya. Habang nakaupo si Citri, hindi niya alam kung paano siya magsisimulang magpasalamat kay Devos. Pero isa lang ang alam niya, kailangan niya itong pasalamatan. Ngunit naunang magsalita ang binata. Citri, kumusta ng pakiramdam mo? Maayos ng pakiramdam ko, Devos. Salamat sa pag-alaga mo sa akin ng buong araw at gabi, kahapon. Alam mo, Devos, bukod sa yumao kong inay, wala ng ibang gumawa sa akin nun. Sambit ni Citri at masayang tinago ni Devos ang kaniyang ngiti dahil kahit nasa malit na bagay ay kayang pahalagahan ng dalaga. Walang anuman, Citri. Ikaw yan eh. Sagot ng binata at sumingit ang Donya. Alam mo, Citri, ngayon lang ganyan ang anak ko. Walang ibang babaeng inalagaan yan. Ikaw lang. Ma! Ano ka ba, anak? Huwag ka nang mahiya. Totoo naman ang sinasabi ko. Kaya Citri, umaasa akong maging manugang kita balang araw. Po? Manugang po? Bulalas ng dalaga at nagkatitigan sila ni Devos. Tipong mga titigan na alam na nila ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Kasalukuyang nasa bungad ngayon ng pintuan si Citri habang kaharap niya sina Devos at Donya Carol at nasa tabi niya ngayon si Manang Lydia upang magpaalam sa dalawa. Oh Lydia, magtatagal kami ni Devos at mga 2 araw kaming mawawala. Kayo nang bahala kay Citri. Habilin pa ng Donya at tumango ang kasambahay bilang tugon. Opo, Donya Carol. Citri, kaya mo naman dito. At nandito naman si Manang Lydia para sa'yo, di ba? Bakit hindi ka nalang kaya sumama sa amin? Huwag kang mag-alala, Devos. Kaya ko naman at kapag sumama ako sa inyo ay baka makabala lang ako. Ayos lang ako dito. Sigurado ka ba? Oo, mag-ingat kayo. Turan niya rito at matiwasay na umalis ang Donya at si Devos. Habang wala ang Donya at si Devos ay lumabas ang hindi kaaya-ayang mga ugali ng ibang mga kasambahay. Ibang mga titigan ng mga ito para kay Citri at hindi manhid si Citri upang hindi ito maramdaman. Ngunit kinumbinsi ni Citri ang kaniyang sarili na baka mali lang siya sa kaniyang inaakala dahil ang mga taong ito ay naging mabuti naman sa kanya noon kaya't sinubukan niyang kausapin ang isang kasambahay. Magandang araw.
Wala kasi akong magawa. Pwede ba akong tumulong sa'yo sa pagsabit mo ng kurtina? Panimulang wika niya rito. Ngunit padabog lang nitong isinalampak ang kurtina sa basket. Tumulong ka kung gusto mo dahil dapat lang na tumulong ka sa mga gawain dito. Ano ka, special? Namimihasa? Ano bang tingin mo sa sarili mo? Naiiba? Natatangi? Sino ka lang ba nung dumating ka rito? Isa kang hubad na taong walang kalaban-laban at walang may pagmamalaki. Wika ng kasambahay na ikinagulat ni Citri. Nais na sana niyang malugmok at masaktan. Ngunit naalala niya ang mga kataga ni Devos noon sa kanya na walang ibang may karapatan na maliitin at saktan siya. Ang mga salitang yon ay ginamit ni Citri upang palakasin ang kaniyang loob. Bakit maayos ang pakikitungo mo sa akin noon? Bakit nag-iba ka ngayon? Dahil nakatingin si Sir Devos at Madam Carol. Sa tingin mo, karapat dapat kang irespeto? Haliparot ka lang naman. Isang pambayad utang na lumalandi sa boss namin dito. Akala mo ba ginusto ko maging pambayad utang? Akala mo ba madali ang pinagdaanan ko? Akala mo ba hiniling kong maging pambayad utang lang? Hindi mo alam ang pinagdaanan ko para hamakin mo ang pagkatao ko. Maaaring halos subad akong dumating dito. Pero hindi ako isang haliparot. At oo, karapatan kong irespeto dahil tao ako. At nararapat sa akin yon. Huwag na huwag mo akong husgahan base lang sa kung anong kakarampot na alam mo tungkol sa akin. Dahil wala kang alam sa buong pagkatao ko. At kung wala kang magandang sasabihin ay itikom na lang yung bibig mo. Ang lakas ng loob mong sumagot. At ano sa tingin mo na pwede mong ipagmalaki? Dahil nagugustuhan ka ni Sir Devos kaya mayabang ka? Sambit ng kasambahay at isang malakas na tinigang bumasag sa malagim na dila ng kasambahay. At sino ka para pagsalitaan ng ganyan si Citri? Wika ni Manang Lydia at handang ipagtanggol si Citri. Huwag kang makialam dito, Manang Lydia. Hoy, may karapatan akong ipagtanggol ang dalagang ito at makialam dahil sa akin siya ibinili ni Sir. At kinakampihan mo siya kaysa sa akin, Manang Lydia? Kinakampihan mo ang malanding babaeng yan? Hoy, anong malanding pinagsasabi mo ha? Si Citri, malandi. Baka naiinggit ka lang dahil alam mong gusto siya ni Sir habang ikaw ay hindi man lang binigyan ng atensyon ni Sir Devos kahit na kulang na lang ay ipakita mo ang kuyukot mong maitim. Hindi maitim ang kuyukot ko, Manang Lydia. Maitim, nakita ko. May nunal ka pa nga sa kuyukot mong madilim. Sambit ni Manang Lydia at inis na hindi makasagot ang kasambahay. Hindi ka makasagot ano? Kasi totoo, inggit ka lang kay Citri. Hoy, binabalaan kita. Huwag mo na ulit itong uulitin dahil isusumbong kita kay Sir para mawalan ka ng trabaho at mapalis ka rito. Manang Lydia naman nagbibiro lang naman ako. Ako'y hindi. Hindi ako nagbibiro. Kaya balik sa trabaho. Mariing wika ni Manang Lydia at maktol na umalis ang dalagang kasambahay. Pagkatapos nito, ay ibinaling ni Manang Lydia ang kanyang atensyon kay Citri. Manang, salamat sa pagtatanggol sa akin kanina. Nakita ko kanina ang ginawa mo, Citri. Tama yun. Ipagtanggol mo ang sarili mo sa mga nangmamaliit sa'yo. Wala silang karapatan. Proud na sambit ni Manang Lydia at napangiti si Citri. Kay sarap pala sa pakiramdam ang ganoon, Manang Lydia. Salamat kay Devos dahil tinuruan niya akong pahalagahan ng sarili ko. Mahalaga ka, Citri, at mahalaga ka sa akin at sa amin, lalong-lalo na kay Sir Devos. Wika ni Manang Lydia at bahagya pa silang nag-usap ng dalaga. Kinahapunan ay walang magawa si Citri kaya't kinuha niya ang kanyang mga pintura at canvas na binili ni Devos para sa kanya. Sa hardin kasama ang lumalamig na hangin at mga huni ng ibon, ay walang ibang naiisip si Citri kundi si Devos at ang mga araw na ipinakita nito ang tunay niyang halaga, ang taong unang nagbigay sa kanya ng respeto. Habang iniisip ni Citri ang binatay, unti-unting dumudulas ang kanyang brush sa canvas. Walang idea sa kanyang ginuguhit, basta't ang alam ng isip at puso niya ay si Devos. Mahabang oras ang ginugol ni Citri sa kanyang ginuguhit.
at simple siyang napapangiti habang iniisip ang imahe ng binata. Ako bang laman ng isipan mo? Wika ng isang lalaki mula sa kaniyang likuran, kaya tagad siyang napalingon rito. Devus? Bulalas niya sa pangalan nito at nakita niya itong nakasandal sa puno na may pilyong ngiti sa labi. Kanina ka pa ba dyan? Sunod niyang tanong at binalingan ng kaniyang sariling pinta at maging si Citri ay nagulat sa resulta ng kaniyang naiguhit. Kaya tinakpan niya ito gamit ang kaniyang sarili. Akala ko ba mamaya ka pa uuwi? Citri, huwag mo nang itago sa likod mo ang pininta mo. Kanina pa ako nandito at kitang-kita ko ang lahat kung paano mo ginuguhit ang mukha ko. Pilyong wika ni Devus at inihakbang ang kaniyang mga paa palapit sa dalaga. Bawat hakbang na ginagawa ni Devus ay siyang hiya ni Citri at hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag kay Devus ang kaniyang naging pinta. Habang palapit ng palapit si Devus ay siya ring pagkalabog ng kaniyang dibdib at nais lang niya ngayon ay ang protektahan ng kaniyang ginuhit at na hindi na ito makita pa ni Devus dahil kung magkakataon ay matutunaw siya sa hiya. Huwag mo nang tingnan! Mahigpit na pagbabawal ni Citri sa pag-aakalang titignan ni Devus ang kanyang naipinta. Ngunit nagkamali siya ng hawakan nito ang kaniyang kamay habang ang mga mata nito ay magiliw na nakikipagtitigan sa kanya. Citri, sagutin mo ako ng totoo at ng tunay mong nararamdaman. Citri, laman ba ako ng isipan mo? Ng puso mo? Gusto kong malaman ang tunay mong nararamdaman. Halos pakiusap na wika ni Devus at matagal bago sumagot si Citri at nanatili siyang nakatitig sa mga mata ng binata. Sa kanyang isipan ay tinatanong niya kung sino ba talaga si Devus sa kanya at kung ano bang halaga nito sa kanya at bakit ibang nararamdaman niya para dito. At sa huli ay nakuha niya ang kanyang kasagutan. Devus, ikaw ang unang lalaki nagpahalaga sa akin. Ikaw ang unang lalaki nagturo sa akin paano lumaban at kung paano ko ipagtatanggol ang sarili ko sa harapan ng lahat. Sino lang ba ako noon? Isang mabahabang nilalang pero binago mo ang pagtingin ko sa sarili ko. Naakala ko pala'y mahalaga kahit nabuo ko sa isang kasalanan. Kayo ng Donya ang nagpakita sa akin ng tunay kong halaga. At hindi lang yung Devus. Bawat sandali na kasama kita ay masaya ako. Bawat segundo na naiisip kita, masaya ang puso ko. Hindi ko pa nararanasan ng ganito kalakas ng pagpintig ng puso ko, Devus. Kung pagmamahal itong nararamdaman ko para sa'yo, iniibig na kita. Devus Salazar. Sambit ni Citri. At tila si Devus na ang pinakamasayang lalaki sa balat ng lupa. At sa'yo ko lang din naramdaman ng gantong klaseng emosyon, Citri. Sa'yo lang. At nagbubukod tangi ka. Akala ko, mahirap maghanap ng babaeng katulad mo. Pero ang saya ko, dahil biniyayaan ako ng babaeng kasing buting katulad mo. Sambit ni Devus at hinaplos ang pisngi ng dalaga at mainit ang mga titig nila para sa isa't isa. Tunay pala talaga na masaya ang pag-ibig, Citri. Dahil wala akong kasing saya ngayon sa piling mo. Dugtong ni Devus at masuyong siniil ng halikang malambot na labi ni Citri. Habang si Citri naman ay hindi alam kung paano tumugon sa mga halik ni Devus. At maging si Devus ay nangangapa sa kung paano humalik sa isang babae. Dahil ito pa lang ang una niyang halik. Ngunit agresibo ang kaniyang puso at sinundan niya ang kaniyang damdamin at kusang gumalaw ng tama ang kaniyang mga labi. Habang si Citri naman ay parang isang tubig na hinahayaan ang kaniyang sariling anurin ng mga halik ni Devus. Simula sa mga sandali na yon ay naging opisyalang nararamdaman nilang dalawa sa isa't isa at may malalim na pagkakaintindihan at kapwa sila masaya sa pagmamahal na kanilang
nararamdaman. Kinabukasan, sa magandang pagputok ng araw, ay inis na inis si Melissa habang kaharap ang salamin. Papa, bakit ang tagal ni Citri sa pamamahay ng mga salsidan? At bakit hindi ako binibisita ni Devos? Bakit hindi pa niya ako nililigawan? Maghintay ka lang anak, tatawag din yun. Pero hanggang kailan ako maghihintay? Hindi ko nito kaya. Ayokong manatili pa rito papa. Ipahanda ang kotse at tutungo ko sa pamamahay ng mga salsidan ngayon din. Demanda ni Melissa at agad siyang pinagbigyan ng ama. Maagang bumiyahe si Melissa kasamang pinagkakatiwalaang driver sa rancho. At ngayon ay kasalukuyang nasa harapan ng gate si Melissa ng mga salsidan. At sunod-sunod siyang nag-doorbell na parabang atat na atat siyang pumasok. Sandali lang! Sigaw ni Manang Lydia at lakad takbong pinagbuksan ng tao sa labas. Sino ka? Takang tanong ni Manang Lydia nang mabungaran niyang isang malaanghel na imahe ng dalaga. Ngunit kay bilis itong nagtaas ng mga kilay. Ako si Melissa, girlfriend ni Devos, at nandito ako para tanungin siya kung kailan niya ako pakakasalan. At nandito rin ako para kunin si Citri, ang mahalaga naming alila. Parang nagkakamali ang iyong dila, iha. Kung girlfriend ka ni Sir Devos ay sana'y dinala ka niya rito sa mansyon at nagkaroon kami ng pagkakataon na makilala ka. At si Citri, nasa loob siya kasama ni Sir Devos. Nasa loob? Kasama si Devos? Ang malanding babaeng yun? Talagang kinaril niya ang pagiging pambayad utang. Tabi! Magaspang nitong wikat, itinulak si Manang Lydia. Hoy! Iha! Sandali lang! Sandali! Pigil ni Manang Lydia. Ngunit kung maglakad si Melissa ay parang pag-aari nito ang mansyon. At agad nitong nakita si Devos at Citri na magkahawak kamay. Malandi kang babae ka! Sigaw nito at gulat na napalingon si Devos at Citri. Ate Melissa, malandi ka? Pinapunta ka ni Papa rito para pambayad sa utang at hindi para landin si Devos. Ate, anong landiin? Anong pinagsasabi mo? Naging mabuting tao lang ako rito. At kung umiibig ako sa kanya, hindi ko kayang pigilan ng puso ko. Talagang malandi ka. Halika nga rito. Galit na wika ni Melissa at hinablot ang buhok ni Citri. Melissa! Stop! Melissa! Saway ni Devos at pilit na kinukuha ang mahigpit na kamay ni Melissa sa buhok ni Citri. Hindi kita mapapatawad, Citri. Akin si Devos. Akin siya. Akin! At hindi ang isang katulad mo na mababang babae ang nararapat para sa kanya. Isa kang maruming latak ng kamalian. Ang dapat sa'yo sa basura. Nang marinig ang mga katagang ito, ay hindi ito tanggap ni Citri. Pagod na siyang tawaging isang latak ng kamalian at pagod na siyang maliitin ang sarili niyang kapatid. Tama na ate. Tama ng pangahamak mo sa akin. At lumalaban ka na. Oo, dahil ayoko nang alipinin mo. Ayoko nang dinadurog mo ang pagkatao ko. Durog ka na nung pinanganak ka dahil isa kang anak ng kabit. Oo, anak ako ng isang kabit pero isang mabuting tao ang nanay ko. Paano naging mabuting tao ang isang babaeng naninira ng pamilya ha, Citri? Tanong ni Melissa at hindi nakasagot si Citri. Sagutin mo ko, paano naging mabuting tao ang ina mo kung tinangka niyang sirain ang pamilya ko? Kaya ako galit na galit sa'yo at sa ina mo dahil sinira ng nanay mo ang masayang pamilya na meron ako. At ang masakit pa, nakatira pa kayo sa pamamahay namin. At araw-araw kong nakikitang babae at ang anak ng taong naging dahilan ng pasakit sa akin at ng aking ina. Kaya kailanman ay hindi kita mapapatawad, Citri. Kailanman ay hindi kita matatanggap. Maaaring hindi ko naiintindihan ang sakit na nararamdaman mo pero kailanman ay hindi mo rin nararamdaman ang nararamdaman ko. Habang nakikita kita, inasasaktan ako dahil ikaw ang bunga ng kataksilan ng aking ama. At bawat nakikita kita, ay dala mo ang ganda ng hayop mong ina. Huwag mong husgahan ang aking ina dahil hindi mo lamang dinanas niya sa kamay ng ama mo. Wala kang alam, Ate Melissa. Wala kang alam. Ano? At ang lakas ng loob mo para baliktarin ang sitwasyon.
Ang lakas ng loob mo para pag mo kaing biktima ang halipurot mong ina. Dahil yun ang totoo. Kaya ako nabuo dahil sa panggagahasa ng ama mo sa ina ko. Gayon pa man ay tinuruan pa rin niya akong irespeto kayo at mahalin kayo kahit hindi niyo kami tanggap. Kahit hindi mo ako tanggap. Minahal pa rin kita bilang kapatid ko. Bilang kadugo ko. Wika ni C3 at parang ayaw pumasok ng mga katagas sa utak ni Melissa. Sinungaling. Sinisiraan mo pa talaga si Papa. Walang iya ka! Galit na sambit ni Melissa at akmang sasampalin niyang dalaga nang unahan siya ni C3. Sinasampal mo na ako? Gumising ka na, Melissa. Hindi ako nagsisinungaling kahit na tanungin mo pang magaling mong ama. Sinungaling. Sinungaling ka, C3. Sinungaling! Sigaw ni Melissa habang umatras ito palayo kay C3. Dalang mabigat na salita na maaaring ito ay isang katotohanan. Nang makarating si Melissa sa rancho, ay nagwala ito. Papa! Papa! Sigaw niya at agad na kumaripas ng takbo pababa ang kaniyang ina. Anak, anong sinisigaw-sigaw mo? Ang papa, nasan? Papa, harapin mo ko, Papa! Magpaliwanag ka! Sigaw ni Melissa at tumakbo pababa ang doon. Melissa, anong kaguluhan ito? Bakit ka nagwawala? Totoo ba? Totoo bang ginahasa mo ang ina ni C3? Galit na sigaw ni Melissa at kapon tahimik ang kanyang mga magulang. Bakit ayaw niyong sumagot? Totoo ba? Totoo ba ang kahiyupan mo sa ina ni C3? Sino nagsabi? Sino nagsabi? So, totoo nga. Ginahasa mo nga ang kaniyang ina. Ang nakaraan ay hindi dapat hinahalungkat ng mga batang katulad niyo, Melissa. Walang iya ka, Papa. Walang iya ka. Buong buhay ko inakala ko na nilandi ka, na inahas ka ng ibang babae pero hayop ka pala. Ikaw palang hayop. Kung alam ko lang ang buong katotohanan ay sana naging mabuti akong kapatid sa kapatid ko. Akala ko ay silang hindi ko mapapatawad. Ikaw pala, kinasusuklaman kita, Papa. Walang kapatawaran ng kasamaan mo. Hindi kita inutusan na maging masama kay C3. Kagustuhan mo yun. Dahil yun ang hinayahan mong maramdaman ko, na si C3 isang latak ng kamalian mo. Ngunit ikaw palang may maitim na budhi. Wala kang kasing sama. Simula sa araw na to, tinatalikuran kong makasalan ang pamilyang ito at ang buong rancho. Total, puno naman ang kasinungalingan ng mga taong namamahay rito. Bigkas ni Melissa at walang kaabog-abog na tinalikuran ang kaniyang mga magulang. Dahil sa pagwawala ni Melissa sa sariling pamamahay, ay hindi ito pinalampas ng Don Miguel at agad itong nagtungo sa mansyon ng mga Salsidana. C3, lumabas ka riyan! Harapin mo ako, C3! Sigaw nito habang kinakalampag ang gate at agad na lumabas si C3 upang kausapin ang ama. Walang hiya kang babae ka! Galit na galit nitong wika nang makita nito si C3 at kay laking hakbang ang ginawa nito upang saktan ang dalaga. Ngunit agad na hinarang ni Devos ang kanyang katawan rito. Umalis ka, Devos! Huwag kang makisali sa gulong ito! Pasensya ka na, Don Miguel, pero hindi ko hahayaang saktan mong babaeng mahal ko. Mahal mo! Hindi mo siya pwedeng mahalin. C3, halika rito at huwag kang magtago sa likuran ng lalaking ito. C3, bakit mo yung sinabi kay Melissa? Sinabi ko lang ang buong katotohanan sa kanya, ama. Walang hiya ka. Wala kang utang na loob. Binuhay kita, C3. Binuhay kita. Oo, binuhay mo ko pero buong buhay ko wala akong ibang dapat gawin kundi ang halika ng mga paa niyo. Binuhay niyo ako hindi dahil sa anak ang tingin mo sa akin kundi isang alipin. Itinhago mo ako at hinayaang masaktan ng mag-isa. Ni hindi ko naramdaman ng kahit konting pagmamahal mo. Para mo na akong aso, Papa. Ginawa ko ng lahat para matanggap mo at mahalin mo. At dapat lang malaman ni Ate Melissa kung sino ka talaga. Alam mo ba, C3, kung bakit kita itinago? Dahil isa kang asong kinahihiya ko. Alam ko ito na balang araw ay kakagatin mo rin ako.
Sigaw ng Don at rinig ito ng Donya at hindi maiwasang makisali. Ikaw ang asong ulol na dapat ay hindi na nabuhay. Ang kapal ng mukha mo para ipaako sa anak mo ang buong kasalanang ikaw ang may gawa. Sadyang maitim ang budhi mo, Don Miguel. Bilang ama, hindi mo dapat ito ginagawa sa anak mo. Kung hindi mo siya kayang mahalin, kami ang magmamahal sa kanya. Wika ng Donya at naluha si Citri sa kaniyang narinig habang nakatingin sa Donya dahil hindi niya sukat akalain na isinusuka siya ng sarili niyang pamilya pero handa siyang tanggapin ng ibang tao. Ano ang ibig mong sabihin, Donya Carol? Si Citri pag-aari ko at hindi mo siya kailangang mahalin dahil kukunin ko na siya ngayon at pagbabayaran niyang kasalanan niya sa mga kamay ko. Halika rito, Citri! Sambit ng Don at hinablot ang braso ng dalaga. Ngunit mabilis na inagaw ni Devo si Citri mula sa kamay nito. Akin siya at pakakasalan ko siya. Hindi aalis si Citri sa poder ko. Mariing wika ni Devos at mahigpit na hinawakan ang kamay ng dalaga. Pakakasalan! Hindi ko ito pahihintulutan. Hindi ko kailangan ng pahintulot mo. Ipinadala mo rito si Citri bilang aliw. Tama ba? Ngayon ay hihilingin ko siya sa aming magiging kabayaran ng buo mong pagkakautang. At simula sa araw na ito ay wala ka ng karapatan sa kanya at hindi mo na siya guguluhin pa. Huwag ka nang magtangka na kunin siya mula sa akin dahil kulang ang buong rancho mo pati ang pamamahay mo bilang kabayaran sa mga utang mo. Ngayon, umalis ka na, Don Miguel. Mariing sambit ni Devos at hindi makapagsalita ang Don Miguel. Gusto niyang parusahan si Citri, ngunit kung si Citri ang magiging buong kabayaran ng kaniyang utang, ay may sasalba niya ang buong rancho at ang kaniyang natitirang kayamanan. Sige, total, wala naman siyang kwenta. Saad ng Don bago umalis. Nang makalis ang Don ay panay ang pagluha ni Citri, kaya't niyakap siya ng binata. Citri, tama na. Wala na siya at hindi ka na niya guguluhin pa. Kay sakit lang, Devos. Dahil sa bandang huli wala pa rin akong kwenta para sa kanya. Sagot niya at hinawakan ni Devos ang kaniyang muka at pinahiran ang kaniyang mga luha. Hindi na yun mahalaga dahil magsisimula kang muli sa iyong buhay na kasama ako. Pumapayag ka bang bumuo ng buhay kasama ko, Citri? Pumapayag ka bang maging kabiyak ko? Ang pagmamahal mo ang ayaw kong pakawalan at maula, Devos. Kaya oo, pumapayag akong maging asawa mo. Pumapayag akong magsimula ng bagong buhay kasama ka. Sagot ni Citri at isang mainit na halikang ginawad ni Devos sa dalaga at natutuwa ang Donya sa resulta ng pag-iibigan ng dalawa. Binabati ko kayong dalawa, aking mga anak. Ngayon pa lang ay ibinibigay ko sa inyo ang aking basbas. Wika ng Donya at ngumiti si Citri dito. Salamat po, Donya Carol. Mama, simula sa araw na ito ay tawagin mo kong Mama. Salamat po, Mama. Simula sa araw na yon ay naging higit na masaya si Citri sa kaniyang buhay. Isang buhay na ngayon lang niya naranasan at iyon ay magmahal at mahalin. Tipong hindi mo na kailangang patunayan ang iyong sarili para patunahin sa ibang tao na ikaw ay may silbi at karapat-dapat na mahalin. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Citri at Devos at agad na dinaos ang kasal nila ng binata na may magarabong ganap. At ngayon ay kasalukuyang nasa loob ng kotse si Citri. Naghahanda para sa pagpunta nila sa simbahan nang biglang nagsalita ang driver. Ma'am Citri, may gusto raw kumausap sa'yo. Sino raw? Melissa raw ho. Sagot ng driver at agad na lumabas si Citri upang kausapin si Melissa. At ngayon ay kasalukuyan silang magkaharap. Ang ganda-ganda mo, Citri. Maraming salamat, Ate Melissa. Hanggang ngayon ay ate pa rin ang tawag mo sa akin. Kapatid kita at hindi magbabago yon. Pinagpapala ka dahil mabait ka, Citri. Hindi ako magtatagal
Nandito lang ako para batiin ka sa iyong bagong yugto ng iyong buhay. Sa iyong bagong simula. Masaya ako para sa iyo, C3. At patawarin mo ko sa lahat ng aking nagawa. Kung alam ko lang sana ang lahat, sana naging mabuti tayong magkapatid. Wika ni Melissa at naluha si C3. Pwede pa rin naman tayong maging mabuting magkapatid, hindi ba? Hindi pa naman huli. Hindi pa ba ako huli, C3? Naluluhang wika ni Melissa at niyakap siya ng mahigpit ni C3. Ate Melissa, daluhan mo naman ang kasal ko. Pwede ba? Masaya akong makita ka doon, ate. Sagot ni C3 at sa isang pitik ay naayos ang gusot sa dalawang magkapatid. Ang kasal ni C3 dinaos ng masaya at dinaluhan ito ng kapatid niyang si Melissa. At si C3, simula sa araw na yon, ay nag-umpisa ng buhay kasama si Devos. Makalipas ng 3 taon ay kasalukuyang nasa sala ngayon, sina Devos at C3 habang masayang tanaw, sina Michigan at Melissa na nag-aagawan sa batang si Celea. Mahal, tignan mo ang mga tito at tita ni Celea. Kanina pa sila hindi magkasundo. Sambit ni C3 habang tanaw niya, nakarga-karga ni Melissa ang kanyang anak, na pilit inaagaw ni Michigan. Hayaan mo sila, mahal ko. Unang pamangkin nila si Celea, kaya pag-aagawan talaga nila yan. Ngising wika ni Devos sabay halik sa pisngi ng asawa. Pwede na nating sundan si Celea. Total, may bantay naman siya. Pwede tayong sumaglit. Dugtong ni Devos at kurot sa tagiliran ang iginawad ni C3 sa asawa. Habang sa kabilang banda naman, nag-aaway pa rin sina Melissa at Michigan. Pahiram nga kay Celea, Melissa. Ayoko. Boss mo ko, Melissa. Boss kita sa trabaho at dito ay tita ako ni Celea. Tsaka anong alam mo sa bata? Wala ka namang ibang alam kundi ang mambabae. Tito rin naman ako ng bata ah. Isa kang malayong tito. Kung gusto mo ng bata, gumawa ka ng sayo. Sige, bigyan mo ko. Ano? Nako, tara na Celea. May hayop dito. Melissa, wag mo namang ipagdamot ang bata. Melissa! Habol ni Michigan sa dalaga at parang silang mga magulang ni Celea. Ang kwentong ito ay naghahatid na kahit sino ka man, kahit ano ka man, kahit ano man ang iyong pinagmulan, ay hindi ka dapat apihin at tratuhin ng masama ng kahit sino man at hindi mali ang lumaban kung ito ay para lamang sa pagtatanggol ng iyong sarili. Tunay man na kung minsan ay sarili mong pamilyang tatalikod sa iyo, ngunit hindi ito sapat na dahilan para tumigil sa buhay. Dahil ang pagtanggap na hindi mo naramdaman sa sarili mong pamilya ay pwedeng itong ibigay sa iyo ng ibang tao kahit hindi mo pa ito kadugo. At ang pagiging magkapatid ay hindi lang nasusukat sa dugo, kundi sa respeto at pagmamahal. At sa huli, ang pagpapatawad pa rin ang higit na mahalaga. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.